today we are going to tackle about the functions in local or Philippine settings. In this presentation, we are going to explore examples of various functions and the situations that require them in local or Philippine settings. Definitions of functions are the fundamental building blocks at any organization. They include planning, organizing, leading, and controlling, which are essential for achieving organizational goals and objectives. Ang functions of management raw ay tinuturing na pundasyon ng anumang organisasyon dahil ito ang bumubuo ng mga proseso upang maabot ang mga layunin at mithiin nito. Kasama rito ang planning, organizing, leading at controlling. Ang apat na proseso raw na ito ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at tagumpay ng isang organisasyon. Hello guys! My name is Gian Velicaria and ang itatakal natin today is about planning. Isa na doon ang forecasting, di ba? Right! So, forecasting, predicting future trends and events that will impact your business. So, ang forecasting, sa madaling salita, ito yung ipipredict mo yung mga future trends, possible outcomes or possible problems, and events that will impact your business para matulungan na mag-grow yung business mo. So, yun po. And ang goal setting naman po is defining specific and measurable objectives to guide decision making and resource allocation. So, ang goal setting naman po, sa madaling salita, is i-define mo yung mga specific problems and measurable objectives to help you guide decision making and resource allocation. Ito yung para matulungan mag-grow yung business mo. Sa madaling salita, i-define mo yung mga specific problems, measurable objectives to help you grow your business in the future. So, yun lang po. Strategy development. Examining the competitive environment and developing plans to achieve competitive advantage. Ang pagbuo ng estratehiya ay mahalaga para sa isang negosyo upang manatiling matagumpay at makalamang sa mga kakumpetensya. Kasama rito ang pagtukoy paano mapapabuti ang serbisyo o produkto at kung paano mapapasaya ang mga customer. Division of labor. Assigning tasks and responsibilities to individual or teams based on their skills and ability. Ito ay paghahati ng mga gawain sa bawat membro ng grupo batay sa kanilang kakayahan. Halimbawa, kung ang iyong grupo ay may proyekto, si Ana ang magsasaliksik, si Ben ang magsusulat, si Carla ang gagawa ng visual aids, at si Dan ang magpapaliwanag. Coordination, ensuring that diverse activities and group work together effectively. And last naman po is communication, sharing information and ideas clearly and persuasively to achieve desired outcomes. Visionary leadership. Ang pamumuno na ito ay nakatuon sa pag-inspire at pag-motivate sa iba upang maabot ang mga pinagsaloang layunin at mithiin sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang matapang at kapani-paniwalang bisyon. Ang visionary leadership ay makikita dito sa pagpapakita ng matatag na layunin na hindi lamang para sa negosyo kundi para sa ikakabuti ng malaking komunidad. Communication leadership. Ito ay tungkol sa pagbubuo at pamumuno sa mga mataas na kakayahang kupunan na matutulungan upang makamit ang mga pinagsaluang layunin. Ang leader na may ganitong estilo ay nagbibigay diin sa pagtutulungan at pagkakaisa ng grupo. Ipinapakita sa imahe ang tatlong uri ng pamumuno. Bawat isa ay may kanya-kanyang natanging paraan upang magtagumpay sa mga layunin ng organisasyon. Ang communication leadership dito ay makikita sa kakayahan ni Carlo na magbigay ng malinaw direksyon, makinig sa kanyang mga empleyado at magtaguyod ng maayos na daloy ng impormasyon sa buong kumpanya. Team leadership means to guide, inspire, and motivate a group of individuals to work together towards a common goal. It fosters collaboration, innovation, and accountability. Drawbacks include decision, complexity, conflicts, and accountability challenges. Sa madaling salita, ang pamumuno ay ang sining ng pagganyak ng isang pangkat ng mga tao upang kumilos patungo sa pagkamit ng isang karaniwang layunin. Sa isang setting ng negosyo, maaaring mga hulugan nito ng pagdidirekta sa mga manggagawa at kasamahan na may diskarte upang matugunan ang mga pangangailangan ng kumpanya. Performance monitoring is defined as the process of observing and analyzing the performance of a system and its components.
such as read rates, reading accuracy, and error frequency to identify deviations from normal behavior and potentials. Performance monitoring refers to the practice of tracking and evaluating progress towards writing goals, analyzing the results, evaluating the results of organizational activities and processes to identify areas for improvement. Analyzing results. Ibig sabihin is pagre-recheck sa resulta or outcome at para ma-identify din kung ano pang pwedeng ma-improve. And number 3, process improvement. Developing and implementing initiatives to improve organizational processes and operations. Ang layunin naman nito ay pataasin ang kahusayan, mabawasan ang oras ng gastos, at mapahusay ang kalidad ng output. Ang layunin naman nito ay pataasin ang kahusayan, mabawasan ang oras ng gastos, at mapahusay ang kalidad ng output. Halimbawa, maaaring kasama rito ang paggamit ng makabagong teknolohiya, pagsasanay ng mga empleyado o pagbabago sa workflow upang masigurong mas maayos at mabilis ang daloy ng trabaho. And for the conclusion and summary, number 1, functions. Planning, organizing, leading, and controlling are essential functions of any successful organizations. Ang mga ito ay nagsisiguro na ang gawain ay maayos na nakaplano, ang mga mapagkukunan ay maayos na naisalansan, ang mga tao ay epektibong nagagabayan at ang progreso ay regular na nasusubaybayan. Number 2, example. Examples of when these functions are necessary in local or Philippine settings include crisis management, new product launches, and mergers or acquisitions. Ang mga functions na ito ay partikular na mahalaga sa mga sitwasyon tulad ng crisis management, halimbawa sa panahon ng kalamidad, paglulunsod ng mga bagong produkto, lalo na sa mga competitive markets, at mergers or acquisitions na kung saan kinakailangan ang mahusay na koordinasyon at pamumuno. And last, number 3, the best practices. To be successful in these functions, organizations should focus on teamwork, communication, and continuous improvement. Upang mapagtagumpayan raw ang mga gawaing ito, mahalagang bigyang pansin ng teamwork, mahusay na komunikasyon, at patuloy na pagpapabuti. Ang pakikipagtulungan, malinaw sa pagpapalitan ng impormasyon, at adopsyon sa mga pagbabago ay susi sa Ang pakikipagtulungan, malinaw na pagpapalitan ng impormasyon at adopsyon sa mga pagbabago ay susi upang mapanatili ang pagiging epektibo at kahusayan ng organisasyon.